Sino yung nagpadala ng transmission ng may Dito, nilaglag ni Senator Soto ang isang matinding pasabog. There were fake or cloned machines that was used in 2016. And these were the ones that were transmitting. There were fake or cloned machines that was used in 2016. Checkmate ang Smartmatic at Comelec sa isang tanong lamang ni Glenn Chong. What I'm trying to point out is that when you cannot trace any particular machine as having actually sent it, that becomes illegal. Hinubaran sila sa harap ng sambayanan. Pinahiya sila at nabulgar ang kanilang matagal ng pandaraya. Ang peking PCOS machines ay isa lamang sa maraming paraan ng pandaraya na ginamit ng Smartmatic at Comelec noong 2010, 2013 at 2016. Ang lahat ng ito ay nadiskubre, pinag-aralan at ibinulgar ni Glenn Chong sa loob ng 9 na taon. Mula noon, nag-isip na ang mga sindikato kung paano patatahimikin si Glenn Chong. Ang nagligtas sa kahihiyan at kalaboso ng Smartmatic at Comelec ay ang mainstream media na hindi ibinalita ang napakalaking iskandalo na ito. Tinakpan nila ang katotohanan kung kaya't hanggang ngayon ay bulag ang karamihan ng mga Pilipino. Ang bayarang media ang bumalot sa kumakalat na baho na umaalingasaw sa loob ng Senado. Mahirap ang laban ni Glenn Chong, isang matigas na pader pala ang kanyang binabangga. Ang mga inakala niyang kakampi ng bayan ay mga ahas pala sa lipunan. Kaya pala wala ng kinabukasan ng ating bayan. Ang mga iniluklok palang senador ng sindikatong Smartmatic at Comelec ay mga traidor pala sa bayan. Ano ang pruweba sa pagtataksil ng mga senador na ito? Kahit halatang halata na may dayaan sa halalan, kahit lantaran na ang panlilinlang, itinigil nila ang Senate hearing at walang investigasyon na ginawa. At sa isang malaking insulto sa talino ng mga Pilipino, hinayaan pa ng Senado na ibigay ng Comelec ang kontrata ng 2019 na halalan sa Smartmatic. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sa laki ng kontrata, kahit sino na pwedeng bilhin ng Smartmatic. Kahit lahat pang senador, kahit lahat pang gobyerno, kahit lahat pang kapulisan. Ang hindi lang nila kayang bilhin ay si Glenn Chong. Sa ngayon, si Glenn Chong lamang ang pumapagitna sa karungal-dungal na pandaraya ng Comelec at Smartmatic at sa kapakanan at kinabukasan ng ating bansa. He is the only one standing in the way. Kaya naman si Glenn Chong ang pinakamahalagang Pilipino ngayon at ang buhay niya rin ang pinakamapanganib. Sa gabi na napakadilim, ang pinakamahalagang bagay ay ang liwanag ng nag-iisang kandila. Kaya naman ang ulo ni Glenn Chong ang pinakamahal. 150 million pesos ang ipinataw ng mga sindikato sa kanyang ulo. Kung hindi tayo makikipag-isa sa laban ni Glenn Chong at hahayaan natin ang Smartmatic at Comelec sa patuloy nilang pandaraya, karamihan ng maluluklok na senador, congressman o mayor ay mga magnanakaw at mandaraya at lulubog ang ating bansa sa dagat ng korupsyon at kriminalidad.